Pasensya ka na, Brad. Pero kailangan kong dalhin ang ulo mo kay Boss Olawin. Aga? Ikaw na ba yan, Aga? Diyan ka lang, Carmela. Huwag kang pupunta rito. Aga? Ano na naman yan? Bakit? Bago pa ba to sa paningin mo, ha? Carmela, alam mong ginagawa ko to para sa anak natin. Aga, itigil mo na yan, pakiusap. Dito mo pa talaga dinala yan? Anong gusto mo, ha? Doon ko to katayin? Kailangan madala ko ang ulo niya kay Boss Olawin. Aga naman eh. Natatakot na ako. Pasensya ka na, Carmela. Kung hindi ko to gagawin, hindi tayo makakakuha ng sapat na pera para maipagamot ang anak natin. Aga, albularyo ka. Bakit di mo siya pagalingin? Ano ka ba? Lahat na ginawa ko, Carmela, bilang isang albularyo, natatapakan ng ego ko. Hindi ko mapagaling yung anak natin. Kaya wala akong ibang pwedeng gawin kung hindi sundin ang pinag-uutos ni Boss Olawin kapalit ng pera pampagamot sa anak natin dyan sa mga lintik na ospital na yan. Agawag! Pasensya ka na. Aga naman eh. Pasensya ka na, Carmela. Hindi ko rin naman to gustong gawin eh. Pero kinakailangan na. Yung anak natin. Doon sa kwarto natutulog. Sige, alis muna ako. Dadalhin ko muna yung ulo niya kay Boss Olawin. Babalik ako. Babalik din ako agad. Boss? Boss Olawin? Oh, Aga. Dala mo na ba yung ulo? Oh, boss. Dala ko na siya. Akala mo siguro hindi ka mahuhuli. Boss, yung usapan nating pera. Huwag kang mag-alala, Aga. Dala ko ang pera. Ibibigay ko sa'yo. Ito, isang buggusto. Ang dami nito. Talagang marami yan. Sa susunod, padadalan kita uli ng tao ko. At may ipapapatay ko sa iyong mag-asawang aswang. Aswang na mapagpanggap na albularyo. Sino sila? Boss Olawin? Marahil, ngayon ka palang magkakaroon ng misyon na ganito. Huwag kang maawa. Parehas silang matanda. Ang dalawang matanda na yon, marami ng pinatay. Marami ng niloko at hinuthutan. Dalawang matanda? Oo. Kaya mo bang gawin yon para sa akin? Aga? Alam kong hindi pa rin sapat ang pera na yan. Pampagamot sa ospital. Huwag ka mag-alala. Kapag napatay mo ang dalawang matanda na yon, sigurado ko, sobra-sobra pa. Dalin mo sa akin ang ulo ng mag-asawang yon. Boss. O bakit? Masakit ba na hindi mo kayang pagalingin ang anak mo kahit na ikay isang albularyo? Wala kang magagawa, Aga, kung hindi maging sunod-sunuran sa akin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang kwento, please paki-like naman ang ating video. Comment hi o kaya naman hello, Commander. Gusto kong mabasa ang inyong mga komento. Ang kwentong ito ay nangyari sa pagitan ng 1980 to 1990. Ito ay pinagsama-samang kwento mula kay Aga,
kay Carmela, kay Boss Ulawen, at sa dalawang matandang nagngangalan na Alayda at Gregor. Tara, simulan na natin ang napakagandang kwento. Napakaganda ng sikat ng araw. Alayda! Nakaluto ka na ba dyan? Oo naman. Kanina ka pa inaantay ng pagkain. Aba! Sige, babangon na ako dyan. Dalian mo, may bisita ka. Ganun ba? Babae ba yan? O, babae. Sinasabi ko na nga be, babae yan. Pagbangon ng matandang Gregor, agad niyang nabungaran ang isang babaeng nakasuot ng maikli. Nakaupo ito sa salas. Tapos tulalang nakatingin sa labas. Nilapitan yon ng matandang Gregor at tinanong, Good morning. Good morning po. May kailangan ka raw sa akin. Ano yon? At tanong, may paglilingkod ko sa isang magandang dalagita na katulad mo. Hindi na po ako dalaga. Dala na, ganun ba? Sobra naman ho kayo. Ano ba kasi? Hindi ka dalaga. Hindi ka diwata. Diwata ka pala kasi maganda ka eh. Ano bang may paglilingkod ko sa'yo ha? Kuya, tulungan niyo po ako. Tungkol ba saan yan? Gusto ko pong mabawi yung anak ko. Kanino? Doon sa ex ko. Hiniram po kasi yung anak ko eh. Hindi na ho binalik. Pinuntahan ko dun sa bahay nila, ang sabi ng mga tao dun, wala na raw. Umuwi na raw po ng Mindanao. Ano? Mindanao? Naku iha, nandito tayo sa parte ng Luzon. Anong gusto mong gawin ko? Magbabayad po ako kahit magkano. Wala tayong pag-uusapan. Kung magbabayad ka pala kahit na magkano magkano ba dala mo dyan? Pwede na ho ba 50 mil? 50 mil? Maliit. Manipes. Payat ang 50 mil. Dagdagan mo pa ng konti. 55? 55? Payat pa rin eh. Konti pa. Sige ho, saradong 60. 60,000. Manipes. Pwede na yan. Akin na. Asan ba? Asan na pera? Ito ba? Isang bugos to. Pwede na to, Gregor. Sige na nga. Buti na lang maganda ka, iha. San ba sa Mindanao matatagpuan niyang lintik na lalaki na yan? Sa ano po? Sa Zamboanga del Sur. Zamboanga del Sur? Meron bang larawan? Pero okay lang yun. Kahit walang larawan, sabi mo lang sa akin ang pangalan. Akong bahala dyan. Kukunin ko yung anak mo at dadaling ko yung ulo ng ex mo. Naku, wag na ho. Yung anak ko lang po. Paano kung hindi siya sumama sa akin? Anong gagawin ko? Baka mamaya magwala yung bata. Basta sabihin nyo lang po. Pinapasundo ko siya. Mabait po yung anak ko. Sasama po yun. Siguradong marami akong makakalaban doon. Siguradong maraming haharang kapag kinuha ko yung anak mo. Basta po kunin yung anak ko. Magbabayad po ako kahit magkano. O sige. Sabi mo yan. Sige po. Sige na iha. Makakalis ka na. Kami nang bahala rito. Sa 60,000 na iniwan mo. Sige ho. Pag-alis ng magandang babae, nagtatalon sa tuwa ang matandang Alayda at Gregor. Ganon-ganon lang daw. Nagkaroon sila ng 60,000. Uto-uto! Akala niya siguro, susunod tayo sa gusto niya. Ikaw nang bahala dyan, Gregor. Dapat kasi kinuha mo man lang yung larawan ng bata at lumikha tayo ng isang panibagong bata na pagmumukain natin na yon ang anak niya. At pagkatapos, babalik sa atin ng babaeng yun. Sasabihing nawawala na naman yung bata. Oo nga pala, habulin ko, sandali lang. Ay! Sandali lang!
Bumalik yung babae. Nagtataka ito kung bakit. Ayon sa mag-asawang matanda, kailangan daw nila yung larawan ng bata. Mabilis naman naglabas sa bag ang magandang babae. Nang ipakita ito sa dalawa, natahimik dahil maganda pala yung bata. Aba! Magandang bata pala ito. Opo, babae po siya. 13 anyos. Aba, ilang taon na lang pwede na tong anakan. Kaya nga po, nag-aalala po ako sa anak ko. Baka po kasi, alam nyo na. Huwag ka mag-alala. Pangako ko sa'yo, 4 na araw. Pumunta ka rito at sigurado ako, nandito na yung anak mo. Talaga po? Sigurado yon, iha. Sige na, makakalis ka na. Salamat ho. Nagtatalon na naman sa tuwa ang dalawang matanda. Simple lang kasi sa mga ito ang lumikha ng isang itsurang tao, kahit na ang katotohanan isa lamang itong saha ng saging. Makalipas ang araw na palugit, bumalik nga ang babae. Magandang araw po, Manang Alayda, Mang Gregor. Ay, magandang araw. Yung usapan po natin. Basta sinabi ko mangyayari. Andun sa loob, natutulog ang anak mo. Talaga po? Oo, iha. Sige na, pumasok ka. Tignan mo. Mangyak-ngyak ang magandang babae nang makita yung anak niyang natutulog. Anak? Gumising ka, anak. Ako to ang mami. Iha. Hindi siya magigising. Bakit po? Kasi umiepekto pa rin sa kanya yung pampatulog na ginawa ko kasi alam mo nang kunin ko siya sa ex mo. Nagwawala. Wala akong magagawa kung hindi patulogin siya. Bukas pa magigising yan, pero pwede mo na siyang iuwi ngayon. Talaga po? Oo naman. Ano pong sabi ng ex ko? Kukukwento ka pa ba? Ikwento mo na. Sige. Alam mo yung ex mo galit na galit Pero kung nga, ako isang makapangyarihang matanda na maraming tangan na mga anting-anting at hindi basta tao na nabubuhay sa mundo. Wala siyang nagawa nang kunin ko ang maganda mong anak. Kahit na hinarangan nila ako ng mga mahabang baril ng mga taga Mindanao. Hindi talaga umubra sa akin, iha. Wala silang nagawa, as in wala. Kaya nga po ako lumapit sa inyo kasi meron po nagsabi sa akin na kayo daw po'y talagang kayang gawin ng mga bagay na yon. Oo naman. Alam mo, kahit na sa gitna pa ng mga rebelde, yung ipakukuha sa aking bata, madali ko lang yan makukuha ng dahil sa kakaibang abilidad ko. Talaga po? Oo naman. Sige na, iha. Alam kong miss na miss mo na yung anak mo Kunin mo na siya at iuwi mo na sa inyo. Sige ho. Pag-alis ng dalaga, lahat na lang yata ng katatawanan sinambit ng mag-asawang matanda. Uto! Madaling linlangan! Akala mo siguro, anak mo yan? Hoy! Saha lang yan ng saging! Nagkaroon ako ng 60,000. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan, Alayda? Tara na, pumunta na tayo ng mall. Bibiling ko yung mga magagandang damit para sa'yo. Mahirap na. Baka mamaya sabihin mong, porke matanda na tayo, hindi kita niriregaluhan. Baka sabihin mo namang, wala ka ng lasa. Oy, Alayda, para sa akin ikaw pa rin ng pinakamaganda. Talaga, Gregor? Oo, sige na. Hati tayo dyan. Oo nga, hati tayo rito. Wala na tayong iisipin at sisiguraduhin kong sa susunod na araw, babalik dito ang babae na yon at muli niya tayong babayaran. Tara na. Sige. Nagpunta sila sa mall. Binili nga ng magagandang bestida ang matandang Alayda. Kumain sila sa mga mamahaling restaurant. Hindi pa nagsawa, nag-beach pa silang dalawa. Umiinom pa sila noon sa gilid ng karagatan. Gabi na nung oras na yon, nang biglang, sorry ho. Ano ba?
Hindi mo ba nakikita yung dinadaanan mo, ha? Merong dalawang matandang nagde-date dito. Ikaw, babanggain mo kami. Teka, sino ka? Aga ho. Aga. Bakit? Bakit mo ko binangga? Kaya mo ba ako? Ha? Hindi ho. Huwag naman ho kayo nagagalit. Di ko naman sinasadya malas ka na. Pag ako napikon sa'yo uumbagin na talaga kita dyan Huwag ho. Alam ko namang masama kayong tao Masama ba? Bakit ho? Anong nililingon-lingon nyo dyan? Gregor, masyadong matalas ang dila ng Aga na yan. Pagbigyan mo nga. Wag ho. Alis na ho ako. Mabuti pa. Sasamain ka talaga sa akin. Pag-alis ni Aga, nagpunta ito sa kanyang tinutuluyan. Nandun din pala si Boss Olawe nung oras na yon. Boss! Aga. Nakita mo yung dalawang matandang subject? Boss. Nandun nga sila. Alam ko na rin kung saan sila tumuloy dito. Ang gusto kong mangyari ngayon, Aga, yung dalawang matanda na yon, huwag mo palang papatayin. Dalin mo siya sa akin. Anong plano mo, boss? Wala ka na ron. Huwag kang masyadong matanong. Okay? Mag-iingat ka rin, Aga. Hindi man kayo nag-aminan sa isa't isa kung sino kayo. Pero sigurado akong alam ng matandang yon kung sino ka. Tandaan mo, parehas silang aswang. Nararamdaman nila kung sino ang taong kaharap nila. Boss. Sige, manmanan mo sila. At kapag nalingat, alam mo na ang gagawin mo. Yes, boss. Minanmanan sila ni Aga hanggang sa sila'y bumalik na sa kanilang tutuluyan. Pagdating doon, akala mo mga teenager ang dalawang matanda. Nagsalubong ang init, nagtanggal ng damit at may nangyaring pasabog. Pagkatapos noon ang matandang Gregor lumabas. Umihi siya sa labas ng tinutuluyan at nagsinde ng tabako. Ay nako talaga. Ang sarap talaga ng ganitong buhay. Tandang Gregor. Ha? Ikaw na naman. Anak ng matandang berde ang mata. Ano bang kailangan mo, ha? Aga. Pasensya na ho. Bakit? Anong gagawin mo sa akin? Hoy, bitawan mo yung itak mo. Ikaw ang kailangan ko para mapagaling ko yung anak ko. Baka akala mo, kaya mo akong ganyanin. Hoy, alam ko kung sino ka, ha? Parehas lang tayong pumapatay para magkapera. Ano? Akala mo siguro hindi ko alam kung sino ka? Pumapatay ka ng mga katulad namin para nang sa ganoon magkaroon ka ng pera para sa iyong anak. Anak na may karamdaman. Ano? Sabihin mo na lahat ng gusto mo. Pero kailangan ko itong gawin Ganon. Subukan mo. Hinataw-hataw ni Aga ang matandang Gregor. Mabilis man ang paghataw nito pero ni minsan hindi siya tumama. Hanggang sa tumama sa puno ng santol, yung itak ni Aga. Kasabay noon ang mabilis na pagpapalit ng anyo ng matandang Gregor. Segundo lang ang pagitan. Mabilis niyang sinunggaban si Aga hanggang sa sila'y naggulong-gulong papunta sa gilid ng karagatan. Napailalim si Aga, kaya nga't patuloy siyang binabanatan ng matandang Gregor na nung mga oras na yon halos hindi mo na makilala. Hindi ako papayag na ikaw ang tatapos sa aming kasiyahang mag-asawa para kaming mga batang naglalampungan at guguluhin mo ang masarap naming gabi.
Ibigay mo na yung buhay mo. Ibigay mo na sa akin. Para to sa anak ko. Matanda ka na. Alam ko. Kota ka na sa buhay. Para matigil na rin yung kasamaan mo. Hindi! Wala akong pakialam sa anak mo! Habang naglalaban sila, rumesponde ang matandang Alayda, dahilan kung bakit nadehado si Aga. Sugatan si Aga nang bumitaw ito sa matandang Gregor, kahit nasugatan din ang matandang Gregor. Tumakbo noon si Aga at sinundan siya ng 2 aswang na matanda. Hindi siya inabot ng mga ito dahil bigla siyang nagpakalat ng sabulag. Nandun sila noon sa loob ng magubat na bahagi. Ang sinusundan ng 2 matandang aswang yung patak ng dugo ni Aga. Aga! Kahit na nagpakalat ka ng sabulag, naaamoy namin ang dugo mo. Magtago ka na. At kapag inabot ka namin, kakainin ka namin. Wala kaming ititira sa'yo. Aga! Naamoy ko ang matamis mong dugo. Namimiss ko nang humigop niyan. Nandun si Aga sa taas ng puno at natigil ang patak ng dugo. Kaya't takang-taka ang 2 matanda kung saan ito napadpad. Nasan ka na, Aga? Tumigil ang patak ng dugo. Aba, anong ginawa mo? Ininom mo ang sarili mong dugo, ganun ba? Aga, nandito ka sa kapis. Maraming aswang dito. Marami. Hindi man kami taga rito sa kapis. Nagpunta kami rito para magbakasyon. Para yung perang binayad sa amin ng babae ay gamitin namin. Taga-kapis ka ba, Aga? At nasundan mo kami rito? At sino naman yung tinatawag mong Boss Olawen? Aga, nandito ka sa kapis. Ano ka? Isa kang bayarang albularyo? Mukhang wala na yata si Aga. Baka kinain na ng kalahi natin, Gregor. Tara, mauna na tayong umuwi. Nabitin ako Ako rin. May araw ka rin, Aga. Bumalik si Aga kung saan naka-check-in si Boss Olawen. Pagdating doon, inasbaran pa siya nito. Walang kwenta! Boss. Naunahan lang ako Naunahan? Ang sabihin mo, mahina kang talaga. Palibhasa, hindi mo naman mahal yung anak mo. Boss, yan ang wag na wag mong sasabihin. Mahal na mahal ko anak ko. Kaya ako pumapatay ng mga aswang para magkapera, para maipagamot ko man lang sa Maynila ang anak ko. Sinundan natin dito sa lugar na ito ang mag-asawa na yon. Magmula sa Luzon, minamanaman ko na sila. Ngayong kusa silang pumunta rito sa kapis. Palalampasin mo ang pagkakataon? Wala kang kwenta. Hindi bale. Bibigyan pa kita ng pagkakataon. At kapag hindi mo pa natiklo ang mag-asawang yon, papatayin kita. Papatayin kita. Boss, bakit di mo sabihin sa akin? Ano ba ang dahilan ng lahat? Bakit ka nagpapapatay ng mga aswang? Bakit? Boss, sabihin mo sa akin. Bakit ho ba? Gusto mo talagang malaman? Oh, gustong gusto ko. Sige, sasabihin ko sa'yo. Ako si Boss Olawen. Mayamang tao. Pinilit na yumaman. Gusto kong pumatay ng mga aswang. Gusto kong gumanti. Nang dahil dyan sa mga anak ng dilim na yan, nawalan ako ng mahal sa buhay. Tandang-tanda ko pa noon, habang nagde-date kami ng aking kasintahan na nagdadalang tao, sinalakay kami ng mga aswang. Hinding-hindi ko makakalimutan
Yang dalawang matanda na yan, sila ang salarin. Kaya nga't, pumupunta pa ako rito sa lugar mo. Dahil alam kong dito sa Capiz maraming katulad mo at katulad niya. Nagkataon lang na yung dalawang matanda na yon ay mga taga Luzon. Ngayong nandito sila sa Capiz at taga rito ka rin. Pagkakataon ko na ito. Ngayon, alam ko na katwiran mo, boss. Huwag ka mag-alala. Sa ikalawang pagkakataon, hindi ko na sila titira ng buhay. Siguraduhin mo, puro ka salita. Sa mga sumunod na araw, bumalik na ang mag-asawang Alaida at Gregor. Pinasundan ito ni Boss Olawen sa Luzon. Hindi na bumalik talaga yung Aga na yon. Sa palagay ko, Gregor, naunahan tayo ng mga kalahi ko sa Capiz. Kalahi natin. Ay, oo nga pala. Siya nga pala. Wala ka bang plano magbago? At bakit ako magbabago? Eh kung dito tayo nakakakuha ng ikabubuhay. Alam mo naman, Alaida, na sinabi natin sa sarili natin na matagal na tayong hindi kakain ng hilaw na laman. At yan ay panata natin at sinumpaan kay Kanole. Pero yung panggagancho natin, Gregor, panloloko, pananamantala, dapat ay sinama na natin sa ating panata. Kapag nalaman yan ni Nolesto, yari tayong dalawa. Aba, hindi naman siguro. Wala naman sa usapan yun eh. Ang usapan, hindi na tayo kakain ng hilaw na laman. Tama na yung asawa at anak ni Olawen. Hindi ko akalain na sa pagpunta natin dito sa Capiz, aba, masusundan pala tayo ni Olawen. Baka yung bayaran niyang albularyong si Aga taga rito. Hindi tayo basta masusundan nun kung hindi sila taga rito. Makatulog na nga. Sige, diyan ka na. Okay. Nakasilip noon si Aga sa isang maliit na buta sa taas ng bubong. Sa taas kasi ng bubong ng bahay nila merong nakahawig na sanga kung saan malapit nang sumalat sa bubong ng bahay ng dalawang matandang aswang. Nang makita niyang tulog na ang matandang Alaida at si matandang Gregor naman nasa labas pa at nananabako, tumalon doon si Aga. Hoy, matandang Gregor. Nako, ikaw na naman. Meron ka pala talagang kasalanan sa boss ko. Ano naman yon? Narinig ko sinabi mo. Ikaw at ang asawa mo, huling kain nyo ng laman. Yung anak at asawa ni Boss Olawen. Kaya pala siya galit na galit sa'yo. Ngayon, anong gagawin mo? Papatayin mo ako? Hindi ka naman nagtagumpay eh. Sige! Ngayong nandito ka na, ipapakita ko sa'yo ang buong puwersa ko. Ano? Takot ka, no? Hindi ka pala basta aswang. Isa akong gabunan. Humanda ka. Dahil mamamatay ka na ngayon. Bayarang albularyo. Galing ka pa ng Capiz. At sinundan mo ko rito sa Luzon. Humanda ka. Sa pagkakataon na yon, ang gamit na sandata ni Aga hindi na tumatalab sa matandang Gregor. Ginamitan din niya ito ng kakaibang abilidad bilang isang albularyo, pero hindi rin tumatalab ang kanyang mga orasyon. Siya pa ang napapaluhod kapag kinontra ng orasyon ng matandang Gregor. Wag ho, napagutusan lang ako. Ang mali sa'yo. Sumusunod ka sa mali. Ngayon, kahit na ako'y merong panatang hindi nakakain ng hilaw na laman, gagawin ko ito uli. Gagawin ko ito. Wag ho.
Lumabas noon ang matandang Alayda. Nakita niyang napaluhod ang kalaban ng asawa. Wag, Gregor! Tumimik ka! Anong gusto mo? Ako ang mapatay nito. Hindi maaari. Isipin mo, Gregor. Meron tayong usapan kay Canolesto. Baka malaman nun ang ginawa niya. Tapos na tayo. Wag ho. Parang awan niyo na ho. Anong wag? Wag! Sige na, patawarin mo na siya. Aga, bumalik ka kay Ulawen. Sabihin mo sa kanya. Oo, inaamin namin kami ang kumain sa kanyang anak at sa asawa. Pero sabihin mo rin sa kanya at ipaintindi mo sa kanya kung gaano siya naging masama. Anong ibig niyong sabihin? Paano? Masama si Ulawen. Hindi ba niya sinabi sa'yo kung saan siya kumuha ng yaman? Yang si Ulawen. Isa lang yan patay gutom noon. Pero nagbago ang lahat nang onsihin niya ang mga kasama niya sa minahan. At kasama doon ang aking mga kapatid. Pati kami. Ano? Pati kami. Mabuti na lang at aswang kaming mag-asawa. Kaya't hindi kami namatay ng pagbababariling kami ni Ulawen. Sinabi namin sa sarili namin na hindi kami titigil hanggat hindi kami nakakagantay kay Ulawen. Kaya't nang makakuha kami ng pagkakataon, kinain namin ang anak niya at ang asawa niya. At magmula nun, kami ay nanumpa. Kami ay nangako sa isang mataas na albularyong muntik nang pumatay sa amin na hindi na namin to ulitin. Kaya ngayon, panggagancho na lang ang ginagawa namin para kami mabuhay. Masama rin pala siya. Oo, masama rin siya. Kaya't walang dahilan para patayin mo kami. Kung kailangan mo ng pera para sa anak mo, magsabi ka lang. Marami pa kaming natirang pera mula sa mga panggagancho namin sa mga tao. Bibigyan ka namin ng pera. Ipagamot mo ang anak mo at patayin mo si Ulawen. Marami pang mamamatay na tao kapag hindi siya napahamak. Ano? Namili ka! Nagkasundo sila ng gabing yun. Dahil sa maraming nagantyong perang mag-asawa, binigyan nila ng 20,000 si Aga. Umuwi ito sa bahay at agad na binitbit ang anak niyang may sakit. Carmela! O no? Tara, punta na tayo sa ospital. Bakit? May napatay ka na ng mga aswang? Huwag ka nang magtanong. May pera na ako. Nagtungo sila sa ospital. Agad nilang pinagamot ang anak nilang may malubhang karamdaman. Hindi siya mapakali habang ito'y nasa labas ng ER. Pasilip-silip pa ito sa bintanang glass habang ginagamot ang anak. Carmela. Oh, okay lang kay anak natin. Okay lang yan. Nakalimutan noon ni Aga mag-report kay Ulawen. Sa bagay, wala naman siyang plano. Hanggang sa nagulat siya dahil nang lumabas siya. Nandoon si Ulawen. Naka-standby at inaabangan siya. Tinutukan siya nito ng baril at sinabing, Traidor! Boss, Traidor ka! hindi ho. Sa lahat ng ayoko, yung dino-double cross ako eh. Ano nangyari? Bakit di mo sila pinatay? At saan ka kumuha ng pera? Ha? Paano mo na ipagamot ang anak mo? Boss naman, ibaba mo yan. Takot kang butasin ko yung ulo mo, no? Boss, maniwala ka sa akin. Umutang ako ng pera. Umutang ako. Umutang? Samantalang sinasabi mo sa akin noon, wala ka nang magawang paraan. Kaya nga kinagat mo ang mga alok ko sa'yo. Ano nangyari? Bakit di mo nadala yung ulo sa akin ng dalawang matandang mag-asawa na yon? Ha? Boss, inuna ko muna yung anak ko. Huwag kayo mag-alala. Babalikan ko naman talaga sila eh. Susundin ko yung utos mo. Papatayin ko sila. Pero kailangan na talaga ng anak kong madala sa ospital eh.
Nungutang lang ako ng pera. Pinuutang ako ng... Nino? Sino? Sinong nagpautang sa'yo? Wala kang masabi. Ang sabihin mo, dinouble cross mo ko. Humingi ka ng pera sa dalawang matandang yon. Hindi ba? Hindi ah. May ebidensya ka ba? Meron ba? Wala nga naman, pero sabihin mo sa akin, kanino nanggaling ang pera na yan? Kanino? Kay... Sa akin. Sa akin nanggaling ang pera na yan. Teka, sino ka? Ako si Nole. Ano ka? Isa akong albularyo. Ako ang nagbigay ng pera kay Aga. Parehas kaming albularyong nagtutulungan. Totoo ba yun, Aga? Oo, totoo. Sa kanya nanggaling yung pera kong pampagamot sa anak ko. Kung ganon, bayaran ka rin pala. Baka gusto mo ng pera. Baka gusto mong maging tau-tauhan kita. Marami akong pera. Oo ba? Anong kapalit? Patayin mo ang dalawang aswang. Hindi ba't kayong mga albularyo, galit kayo sa mga aswang? Mapapatay mo sila, ang mga salot na yan, magkakapera ka pa. Talaga? Oo naman. Ano, deal? Alam mo, Mr. Ulawin. Ano ako sigurista akong tao. Bago ako kumilos, kailangan pakitahan mo muna ako ng isang magiting na abogado. Ano kulay? Kahit anong kulay, basta bigyan mo ako ng mahigit kalahati sa down payment. Ganon? Sigurista ka nga. Oo naman. Hayaan mo na si Aga. Pabayaan mo na siya. Importanteng nandito siya. Kailangan siya ng anak niya. Ibigay mo sa akin yung kalahating down payment at dadaling ko sa iyo yung ulo ng pinapapatay mo sa akin. Sige, doon tayo sa may sasakyan. Marami akong pera doon. Sumunod ka. Sige, susunod ako. Lumakad si Boss Ulawin papunta sa kanyang van. Hinawakan naman ni Aga si Kanole at binigyan ng babala. Kaibigan, ikaw siguro yung taong binabanggit ng dalawang aswang. Kaibigan, nararamdaman ko kung gaano ka kalakas. Huwag kang magtitiwala kay Ulawin, ha? Mag-iingat ka sa kanya. Baka mamaya patayin ka niya. Huwag kang mag-alala. Meron akong pangtapat sa kanya. Kaibigan, salamat sa pagsalo sa akin. Sige na, diyan ka na. Sumunod si Kanole sa van at doon pinakitahan siya ng pera. Isang bugkos na pera yon at inaabot sa kanya yung kalahati. Marami to! Bibigyan kita ng 10,000. 10,000 uli. Kapag napatay mo na ang dalawang yon at nadala mo sa akin ang ulo. Sige. Walang problema. Pero ipangako mo sa akin, Boss Ulawin, na hindi mo gagalawin yung pamilya ni Aga. Tao ko kausap. Walang problema. Mabilis nagtungo si Kanole papunta sa ospital. Yung perang binigay sa kanya ni Boss Ulawin binigay din kay Aga. Karagdagang panggasto sa ospital. Pagkatapos noon nagtungo ito sa bahay ng mag-asawa. Laking gulat ng mga ito nang makita si Kanole na nakasampay ang braso sa bintana at nakasilip habang nakangiti. Ano kaya nangyari doon kay Aga? Hindi kaya't pinatay siya ni Ulawin? Ewan ko. Hindi, boy pa siya. Ha? Teka. Kanole? Ikaw pala yan. Nako, hindi ka man lang nagpadala ng telegrama para man lang napaghandaan namin ang pagdating mo. Ano gusto mo pagkain? Ha? Wala akong gusto. Nandito ako para sabihin sa inyong gustong patayin ni Ulawin si Aga. Ano? Oo, dahil nagdududa na si Ulawin. Talaga yung Ulawin na yan? Ganito, kayong dalawa baka akala nyo hindi ko alam yung panggagancho nyo ha? Nasaan yung mga pera nyo? Nasaan?
Ilabas nyo! Naibigay na namin kay Aga. Totoo yun, sinungaling. Marami pa kayong ipon. Akin na yung pera nyo. Kailangan yan ni Aga. Pero... Aba, Tandang Gregor, baka nagkakalimutan tayo. Hindi. Sige, ilalabas ko na. Nilabas pa ng matandang Gregor ang lahat ng perang ipon. Nakaipon si Canole ng kulang 70 o 70,000 kung tawagin. Sinabi sa kanya na dadalhin niya ito sa ospital upang magamit ni Aga. Teka lang. Di ba sabi mo, binayaran ka ni Ulawin para patayin kami? Oo. Pero paano yan? Pag nagkita kayo, hindi mo madadala sa kanya yung mga ulo namin. Kaya nga, Canole. Hoy, kayong dalawang matanda. Baka akala nyo hindi ko alam ang abilidad nyo. Kumuha kayo ng sanang saging. Oo nga no. Tama, linlangin natin si Ulawin. Sigurado, tapos na ang problema pag nagkataon. Bit-bit ni Canole ang sakong puti na naglalaman na 2 putol na sahan ng saging. Nagulat noon si Boss Ulawin dahil napakabilis nitong nakabalik. Boss Ulawin? Teka, ang bilis mo naman. Aba syempre, ganon ako kabilis umaksyon. Yung pera. Nasaan muna yung ulo ng 2 Alayda at Gregor? Ito sa sako. Yung pera mo na. Sigurado yan na yun? Oo, may dugo pa Oo nga no. Nakaganti rin sa wakas. Binigay agad ang karagdagang bayad. Tapos iniwan ni Canole sa loob ng van ang sako. Hindi yun agad sinilip ni Boss Ulawin dahil gusto niyang silipin yon sa lugar na walang tao para magsisigaw. Huminto ito sa walang tao at nang silipin niya yung sako, tuwang-tuwa si Boss Ulawin. Eto na ang aking inaantay. Patay na kayong 2 matanda. Boss, ang galing pala nung albularyo na yun, boss, no? Tumimik ka! Bago ko nakuha ang ulo ng mga ito, gumastos ako ng malaki. Boss, baka naman may bonus na ako boss. Tumahimik ka! Malayo pa Pasko. Pasko ang bonus, hindi ngayon. Sa gabing yun, tuluyan nang natanggal ang sakit ng anak ni Aga at Carmela. Tuwang-tuwa ang mag-asawa dahil may pagkakataon pang makasama ang kanilang anak. Nagpapasalamat din si Aga at Carmela kay Canole, maging sa mag-asawang aswang. Talaga ba, Canole? Oo, nalin lang natin si Boss Ulawin. Buong akala niya, yung ulo talaga ng 2 matanda, yung dinala ko sa kanya. Sigurado ako hindi niya yun mahahalata. At sigurado ako dahil sa tuwa niya, susunugin niya yun. O di pag sinunog niya, ala na, tapos na ang problema. Malaya ka na Aga, malaya ka na Carmela. Okay na yung anak nyo, malaya na rin ang 2 aswang. Pero boss. Anong boss? Canole. Yung 2 mag-asawa na yun. Nanggagancho Oo, alam ko. Alam mo ba yung binigay ko sa yung pera? Galing yun sa kanila. Lahat ng mga ginancho nilang tao kayo na kinabang. Siguro, meron ding purpose ang panggagancho nila para makatulong sa inyo. Pero simula ngayon, siguradong titigil na sila sa panggagancho. Ay nako, mabuti naman. Pagkatapos noon, pinuntahan ni Canole ang bahay ni Boss Ulawin. Nagtataka ito kung paano nalaman ni Canole ang mansyon niya. Nung una ayaw pa siyang papasukin sa bahay ng mga tagapagbantay. Hoy, teka lang! Ano bang kailangan mo ha? Sinabi ko sa iyo kailangan ko si Boss Ulawin. Sabi mo sa kanya ako si Nole. Magantay ka dyan. Hindi nagtagal dumating si Boss Ulawin. Nagtataka ito kung paano natunton ni Canole ang kanyang mansyon. Ikaw pala, hindi ba tapos na usapan natin? Ano kailangan mo? Boss Ulawin, gusto ko lang sanang kumuha ng feedback sa iyo Tungkol saan?
Dun sa 2 ulo. Yung ba? Sinunog ko na. Sunog! Pati bungo. Talaga? Oo. Teka nga. Baka naman nakukulangan ka pa sa bayad ko sa'yo. Kaya ka nandito. Hindi. Ang totoo niyan, gusto ko lang talagang malaman kung anong ginawa mo sa ulo. Sinunog ko na nga. Naging abo. Pati ulo. Good. Alis na ako. Teka sandali. Malaki utang na loob ko sa'yo. Dadagdagan ko yung binigay ko sa'yo. Naku, wag na. Hindi ko naman kailangan yun eh. Kailangan mo yon. Huwag ka nang ano dyan. Sige na. Dinagdagan pa nga siya ni Boss Olawin ng 5,000 piso. At ang 5,000 piso na yon itinulong ni Kanole sa mga nangangailangan. Sa mga taong hindi naabot ng tulong ng gobyerno. At nung mga panahon na yon, yung 5,000 piso, marami nang mabibili. Binalikan niya ang 2 mag-asawang Alayda at Gregor. Nabubuhay na sila ng normal. Hindi na sila nanggagantyo. Pero, inabutan din ni Kanole ang isang magandang babaeng nagrereklamo sa loob ng bahay ng 2 matanda. Nawala po siya. Hindi pa po siya nagigising. Tapos bigla po siyang nawala, natalikod lang ako bahagya. Nako, patay tayo na to, Gregor. Kasi na trauma. Oo, baka na trauma. Baka akala nung bata ay nandun pa siya sa bahay nung ex mo kaya umalis. Baka akala niya nga ganun. Naku iha, huwag kang mag-alala. Kukunin ko yung anak mo uli. Sige, hindi na ako magpapabayad pang muli. Talaga ba? Oo iha, pangako, kukunin namin uli yung anak mo. Siguraduhin nyo lang. Pag hindi pa, ididimanda ko kayo. Nako, wag naman. Bumanat na naman kayong mag-asawa. Kanole? Nako patay. Bisto. Ate, yung anak mo ba? Opo. Huwag ka mag-alala. Sa akin ka pumunta. Bibigay ko sa iyo yung lokasyon ko. Sa linggo. 1 linggo lang. Wala kang babayaran. Mapapasayo na anak mo at sisiguruhin ko na hindi na siya babalik doon. Hindi ho kayo magpapabayad? Hindi. Hindi ko kailangan yan. Sige na. Salamat ho. Pag-alis ng magandang babae, sinabon ni Kanole ang mag-asawang Alayda at Gregor. Kayo naman kasi, hindi nyo pa tinigil yung panggagancho nyo eh. Kanole, siya yung huling ginancho namin. Nakinabang naman dun si Age. Kung sa bagay. Pero kung mahirapan, yung perang binigay sa akin bayad ni Boss Olawin yung pahabol na ibigay ko na sa mga katutubo. Sa mga katutubong hindi naabot ng tulong ng mga gobyerno. May pera ka pa dyan? Wala na. Oh? Meron pa. Panggastos na lang namin to eh. Galing ba yan sa panggagancho? Oo. Okay na. Ha? Akin na, gagamitin kong pamasahe yan. Sige na nga. Pinuntahan ni Kanole sa Mindanao yung anak ng babae. Pagdating doon, nakita niya yung ex ng magandang babae. Nakikipag-inuman, tapos iniyayabang pa nito sa mga kainuman yung maganda nitong anak. Alam nyo mga pare, talagang maganda yung anak ko na yan. Oo, maganda kasi yung nanay eh. Alam mo pare, kursunada ko yung anak mo pare. Talaga ba pare? Oo pare. Pare, alam mo na. Oo pare, magkano ba? 20,000, kapalit ng kanyang pagkababae. Agad na umaksyon si Kanole kasi alam niya na ang mangyayari. Nagbigay ng bayad ng kumpare, tapos akmang papasok na ang 13 years old na bata sa loob ng bahay. Pero agad itong dinampot ni Kanole at hinipan para makatulog. Itinakbo niya yon sa lugar na ito. At nang makalayo na sila, doon palang nagising ang bata. Sinabi ni Kanole na huwag siyang maingay dahil hinahanap na siya ng kanyang nanay. Huwag ka maingay ah, nahanap ka ng nanay mo. Dadalhin na kita ron. Mabuti na lang ang batang yon nakikinig.
Mabuti na lang ang batang yon kapag sinabing wag maingay, agad naman itong sumusunod. Lalo na't kapag nanay niya ang pinag-uusapan. Naiuwi ni Kanole ang bata at makalipas ang ilang araw dumating ang babae. Anak? Ikaw na ba yun, anak? Siya na yan. Sige na, kunin mo na. Hanggang dito na lang po ang ating kwento. 50 minutes lang may kaiklian pero maganda at hindi masyadong nakakatakot pero makatotohanan. Maraming salamat po sa inyong lahat. 0948-5230-887 yan po ang aking Viber at WhatsApp account. Diyan nyo lang po ako pwedeng kukontakin mga ginigilo kong subscriber. Good night. Enjoy listening.